gising sa umaga, ikaw na ang kasama. Tugtugang pampagana, pampabangon ko sa kama. Sa biyahe o tambayan, sa bahay o tindahan, kahit saan abutan, tunay mo na kaibigan. Tara na't sumabay, fun walang kumpay. Itaas ang kamay, feel the vibe, don't be shy. Tadhana natin to, Destiny Radio, ikaw ang gusto ko. Destiny Radio. Malabo na maubos ang ating pag-uusapan, mananakit ang tiyan mo sa ating mga tawanan. Pagka naman balita, radyo mong maaasahan. Radyo na ang bungad ay magandang kapalaran. Mula Lunes hanggang Linggo, Destiny Radio ang kasama ko. Ang bawat araw nabubuo, pag Destiny Radio ang kasama ko. Tara na't sumabay, fun walang humpay. Itaas ang kamay, feel the vibe, don't be shy. Tadhana natin to, Destiny Radio, ikaw ang gusto ko. Destiny Radio, tadhana natin to, Destiny Radio, ikaw ang gusto ko. Destiny Radio. 96.7 Destiny Radio. Saya lang. Say it like you mean it. Anong pakialam mo naman sa toka niya, di ba? Alam mo yun, ba't ako maghahabol sa kanya? Eh, ang ganda-ganda ko. Ako na nagsaing, ako pa naghugas, ako pa naglilinis. Eh naman na. Feelings you can't hide. Ginawa ko naman ang lahat. Pero bakit parang kulang pa rin? Bakit parang laging kasalanan ko? Dear Diaries at Destiny Radio. Dear Diaries at Destiny Radio, ang ating oras 10:06 in the morning. Good morning sa mga nasa radyo dyan. Nakalive po tayo sa ating Facebook. Kung gusto nyo dumalaw, pwede naman. Kung ayaw, di wag. Bilis ka usap. Alam muna kay Ma'am Flores na nasa comment section agad natin. Napakabilis talaga ni Ma'am Flores. No? Ano talaga siya? Masugid na tagapakinig. Di ba? Hindi siya umaalis sa Destiny Radio 24 oras. Tutok na tutok eh. Blessed morning po, Ma'am Flores. At sa mga nakikinig ngayon sa 96.7 Destiny Radio, pwede nyo akong kakwentuhin, puntahan sa ating Facebook, DZDG Destiny Radio. Yan po ang ating Facebook habang sinishare ko lang yung live ko. Teka lang, wait lang, ito na. Lagyan natin ang caption, live ako ngayon. Manood ka na please. Diba? Si Kevin dito good morning Gigi pa. Morning din sa'yo. Trabaho kayo dyan. Maki-join in sa usapan, maki-comment, share the live, yan pala. Sa mga nasa live ko, share nyo na, dali na, please na, sige na, dali na, please. Ngayong umaga ito, magbabasa tayo ng letter. Pero bago yan, alam po sa mga kabubukas pala ng kanina ng mga radyo, inyong kapiling kasama, ang makulit at cute mong papa. My name is Papa Del. Meron tayong website, by the way. Kung walang radyo yung phone mo, tapos nanonood ka lang ngayon ng live through Facebook, tapos gusto mo makinig ng na Destiny Radio anywhere, pwede ka pumunta sa ating website. Kasi pag pinindot mo yan, pag tinype mo yung website na yan, mapapakinggan mo kami anywhere basta meron kang internet. Diba? I-type mo lamang sa browser www.dzdg967fm.com. Again, www.dzdg967fm.com. Yan, pag pinasok mo yan,
di ka na makakalabas. Hindi, papakinggan mo tayo dyan sa ating website. Okey-dokes. O siya, ating text line 0929216810. So mga gusto magpadala ng kanilang mga letter, gusto magkwento, mag-share ng kanilang story sa live, pwede naman. Why not? Punta ka sa aking Facebook at i-message mo ako doon. I-type mo ang Papa Del at ako ilalabas dyan. And voila! Pwede ka na mag-send na message mo dyan. Pwede mo isa na yung mga letter, ang hinaing mo sa buhay. Okay ba yun? At dahil dyan, basahin na natin ang The Letter. Ay, magtimpla muna kayo ng kape. Ang itimpla nyo po ay Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix po. Opo. Habang nakikinig kayo ng The Letter, timplayin nyo din ang Mark Cafe 5-in-1+1 coffee mix, o kaya naman itimplayin nyo din yung yung isa Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink mix with stevia. Ay naku, napakasasarap, mga masustansya. Meron pang isa, yung Mark Cafe 10-in-1+1 coffee with brown rice extract. Ayan. Mabibili niyo yan sa mga suking sari-sari stores dyan sa ating lugar. Okay ba yun? Hanapin niyo na yun dyan at kaya timplahin niyo yan ang kapihin niyo para masustansya yung kape. Diba? Anyway. Good morning po kay Will Lazona. Morning po. Morning. Good. Ito, basahin natin yung letter natin. Mga kapanalig. Parang hindi ako yun. Nakipag-break sa akin boyfriend ko. Tapos, siya pagalit nung may bago na ako. Yun agad ang bungad, oh. Hello, Papa Del. Ako nga pala si Jenny. Hindi ko tunay na pangalan. I've been in a relationship for 14 years. Last February, we broke up. Ang reason kasi, nagpa-loyalty test ako at nag-fail siya. Ang ending, siya pa yung galit sa akin at nakipaghiwalay dahil red flag daw ako at sobrang praning. Sino bang gustong maging praning? Nakakapagod din naman maging ako. Ewan ko, ako gusto ko yumaman ako. Tarang mo doon sa kapitbahay ko, gusto nyo nalang maging praning. Pero dahil nga palaging na-invalidate ang feelings ko at sobrang dami na din niyang cheating na ginagawa sa akin after 14 years na pagiging loyal sa kanya, I tried to mingle with another guy. Hindi ko na piniling magmukmok kasi manhid na ako sa mga ginagawa niya sa akin. Tanggap ko na sa sarili ko at ayoko na maging okay pa kami. And this guy came by. At hindi ko naman ini-expect na mapa-fall in love ako sa kanya. Naakala ko, hindi ko na magagawa sa ibang tao. Masyado ba akong mabilis? Mali ba? Ewan ko, yung iba na-enjoy yung mabilis. Hindi mabilis gumawa. And then, I posted our picture together. Kasi nga, alam ko naman sa sarili ko na wala akong niloloko at siya naman nakipaghiwalay din. And then suddenly, magme-message siya ng ang bilis ko naman siyang pinalitan at pabiktim sa mga post niya na parang ako ang nagkamali. Knowing na hindi naman din siya gumawa ng way para magkaayos kami. Mali bang magmahal uli? Desperada na ba ang tawag doon?
Mali ba tong nararamdaman ko? Hindi ko na ba deserve mahalin ako ng tama? Gaano ba katagal dapat mag-move on? Please, enlighten me. Thank you, Jenny. Ay, nako, Jenny. Dami mong tanong na. Nairita ako. I-google mo na lang. At tamad ako sumagot. Pwede ba yun? Pwede ba i-google na lang natin? Okay, isa-isayin natin yung katanungan mo. Number 1, mali bang magmahal ulit? The answer is no. Okay? Desperado na ba ang tawag doon na magkaroon ka ng jowa after mo makipag-break? The answer is no. Mali ba tong nararamdaman ko? That's feelings. Mali ba ang nararamdaman? Ang nararamdaman ay wala kang choice sa nararamdaman mo. Yun ang nararamdaman, di ba? Ang mali ay yung mga actions sa ginagawa natin. Yun yung pwedeng magkamali. No? Pero yung nararamdaman natin, kaya mo bang pigilin yung nararamdaman mo? Nararamdaman mo yan, di ba? So, the answer is no. Hindi mali yung nararamdaman mo. Kasi nararamdaman mo yan eh. Keb sa mga isipin ng mga tao. Di ba? Wala tayong pakialam dun. Anyway, hindi ko na ba deserve? Mahalin ako ng tama. Deserve ng everyone, mahalin ng tama. Okay? Gaano ba katagal dapat mag-move on? Sabi ni John Lloyd Cruz, 3 months. Eh, sabi 3-month rule, di wala tayong magagawa doon. Ano ba yun, yung 3-month rule? Kailangan 3 months bago ka magjowa ulit? Ganun ba? Hindi ako naniniwala sa 3-month rule. Hindi ako naniniwala doon. Magmahal ka kung kailan mo gusto. Diba? Break na kayo eh. Pakailan niyo kung magjowa ka na kinabukasan. Diba? Sasabihin na iba, hindi mo kinukonsider yung feelings nung kabilang tao. Eh, yung feelings mo? Diba? Na-fall ka na eh. Yun na yung feelings mo. So kung i-consider mo lagi yung feeling nung ex-partner mo na hindi pa nakaka-move on, ikaw, ready ka nang mag-move sa buhay mo? Diba? Bakit kailangan lagi ikaw yung mag-a-adjust? Kung naka-move on ka na, move. Diba? Ba't lagi tayo nakatali dun sa sasabihin ng iba? Bakit lagi kang nakadepende doon sa mararamdaman? Doon mo talaga ididepende yung movement ng buhay mo sa mararamdaman ng ibang tao. So, kung masasaktan siya, kung hindi pa siya nakaka-move on, di ka din gagalaw? Paano kung hindi siya naka-move on, di ba? Paano kung obsessed siya? Ayaw ka niyang pakawalan, hindi siya maka-move on, hindi ka magjojowa, hindi ka na magmamahal ulit, hindi ka ulit papasok sa relasyon just because ayaw pa niya? Di ba? Live your life the way you want it live. Lived pala with D. Di ba? Mabuhay ka kung sa paano mo gustong mabuhay. Kasi buhay mo, maaaring bukas patay ka na. Ano magagawa natin doon, di ba? At least, diba, bago ka man lang namatay, nagmahal ka ulit, di ba? Huwag mong ibase yung mga desisyon mo sa buhay, yung mga gagawin mo, di ba? Yung major changes sa life mo based dun lang sa nararamdaman ng ex mo. Ex na siya, di ba? Pareho kayo mag-move on. Kung hindi siya maka-move on, wala kang pakialam dun. Let them. Hayaan mo siya, kung hindi siya maka-move on. Makaka-move on niya ng kusa, hindi mo siya kailangang intindihin. Mind your own. Nung pinanganak tayo sa mundong ito, there is only one person
na dapat pangalagaan natin sarili natin, mental health natin, emotional health natin. Diba? Sarili natin. Kung palagi ka magsasacrifice, mauubos ka, diba? Hindi tayo superhero na kailangan lagi mag-sacrifice para sa ibang tao. So if you want to love again, if you want to feel loved again, if you want to move forward, move forward. Okay ba yan? Tapos iwasan natin yung mga yung mga loyalty check. Ganyang eksena. Bakit lagi tayong ganun? Lagi tayo may, diba, kung in the first place, kung wala kang tiwala doon sa partner mo, to the point na kailangan mo mag-loyalty check, to the point na kailangan mo siyang i-test, ay makipaghiwalay ka na lang. Diba? Relationship is built on trust. Kung every move, kailangan i-test mo siya. And ikaw lang din naman yung ikaw lang din yung susukat, 'di ba? Ikaw lang yung mag-analyze dun sa test na 'yon, 'di ba? Di ba sa tingin mo bias yung mangyayari doon, 'di ba? May ill intent ka na sa umpisa, so kung anong gawin niya, talo siya doon, 'di ba? Badrip ako sa ganun, yung mga... One time may ganun din may ganun nangyari sa friend ko. Tinetest siya nung girl. So, ito yung test nung girl sa kanya. Nanliligaw siya kay girl. Si girl, binasted siya at sinabi yung mga hurtful words, yung mga masasakit na salita para tumigil na panliligaw si friend. Now si friend tumigil panliligaw kasi binasted na Binasted na siya So tumigil siya panliligaw. Nagpa-victim si ate girl. Na kesyo, hindi daw tunay yung nararamdaman ni friend. 'Di ba na hindi daw siya seryoso sa kanya kasi ang bilis naman daw bumitaw. Ate, hello, makipaghiwalay, 'di ba? Binasted mo tapos 'di ba? After mo busted din, mababad trip ka kasi sumuko. 'Di ba? Binasted mo binigyan mo ng sagot Di ba? Ako, nababad trip talaga ako sa mga nagtitest ng ganyan. Magpa-exam ka, magpa-test ka kung teacher ka. Kasi estudyante mo yung jowa mo, di ba? Hindi yung all the way, kailangan lagi may test, may Kung wala ka tiwala doon sa partner mo, makipaghiwalay ka na lang. Bakit kailangan mong pahirapan ng mga sarili niyo? Bakit kailangan nyo mag-conduct ng mga ganyan? Wala ka palang tiwala Anyway, nangyari na mga nangyari. And nandito ka na sa bago mong chapter, Jenny. Nandito ka na. Meron ka ng jowa na bago. Okay, sige, mag-move on na tayo. Mag-move forward ka na. And hayaan mo yung ex mo sa sarili niyang misery. Diba? Kung nasasaktan siya, hayaan mo siya masaktan. That pain will help him move on. Move forward. Diba? Hayaan mo siya. May mini-message siya sa'yo na kung ano-ano. I-block mo, napakadali. Ang dali. Pipindutin mo lang yung block Diba? Gusto mo din nagme-message sa'yo Alam mo, feeling ko gusto mo din kaya mo pinost yung picture. May intent ka na i-message ka ulit, diba? Ang dali kaya, i-block mo. Ayaw mo nare-receive yung masasakit niyang salita, ayaw mo nare-receive yung mga criticism niya sa'yo. Block mo. Ang daling i-block. Diba? Unfriend, block. O kahit di mo na i-unfriend, diretso, block. Ayaw mong i-block sa Facebook, go, fine, huwag mo i-block sa Facebook. Pero ayaw mo na-receive message, block mo sa Messenger. Block mo yung number. Ang dali. Pero kung medyo meron ka pang, nararamdaman
sa kaibuturan ng iyong damdamin na gusto mong i-message ka pa niya. Diba? Subconsciously. Subconsciously. Kung medyo feeling mo na gusto mo pa rin na nare-receive yung message niya at kaya mo pinopost yung mga ganyan para i-message ka niya, nakakaawa tong bago mong ginojowa ngayon, di ba? Ibig sabihin ikaw mismo, hindi ka pa din nakakamove. Diba? And if you're hurt, if hindi ka pa nakakamove, if meron ka pang cut na nararanasan ngayon, di ba? Meron ka pang sugat ngayon, maybe it's best na wag ka muna makipagrelasyon, di ba? Kasi you will bleed on the person na hindi naman siya yung sumugat sa'yo, di ba? Kung lang naman, pero if you're truly moved on, block your ex para hindi na siya mag-message. Ganong kadali. Bakit pinapakomplikado natin ang mga bagay-bagay? Diba? 10:25 ate oras sa buong Kapunan, Pilipinas. Magandang morning sa mga nanonood sa atin sa live. Si 1879, shoutout daw. Si Will Azona, shoutout po. God bless. And sa mga iba pang nanonood sa ating live, shoutout sa inyong lahat. DZDG Destin Radio, that is our Facebook. Follow nyo na kami. Ganyan din sa YouTube. Mag-subscribe ka na po. 0929-216-8100. That is our text line. 10:25 ang ating oras. Maraming salamat sa mga nakinig pa mula kanina hanggang sa mga oras ito. Muli tayo magkikinigan. Bukas, same time, same voice, same frequency. This has been your Papa. My name is Papa Del. And this has been Dear Diaries. Dito lamang sa istasyong Pinipili ang Saya. Kami po ang 96.7 Destiny Radio. Saya lang.